Si Kaito ay isang level 1 adventurer na ginugugol ang kanyang mga araw sa pang-aapi ng mahihinang slime. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang mabuksan niya ang isang S-rank na Diyosa, na nagbigay sa kanya ng walang limitasyong kapangyarihan, na siyang dahilan kung bakit siya ang pinakamalakas na adventurer na nabubuhay. Nagsimula ang lahat sa unang palapag ng piitan, kung saan si Kaito, gaya ng dati, ay abala sa pakikipaglaban sa mga slime dahil masyado siyang mahina para umakyat sa susunod na palapag. Matapos talunin ang kanyang 1,000 slime, nakakita siya ng isang bihirang gininto ang slime at agad itong inatake gamit ang kanyang bug spray mula kay Lasada. Kalaunan ay natalo niya ito, ngunit nang lumapit siya upang kunin ang core nito, nagulat siya nang makakita ng isang kakaibang card na may larawan ng isang modelo na may malalaking asset. Nang tiningnan niya ang mga stats ng card, natuklasan niya na ito ay isang servant card na may kakayahang ipatawag ang isang mythical goddess na nagngangalang Sylphie. Tuwang-tuwa sa natuklasan, nagmadali si Kaito sa receptionist upang magtanong tungkol sa halaga nito. At nang ibunyag niya na ito ay nagkakahalaga ng $1 bilyon kung ibebenta, muntik nang atakihin sa puso si Kaito agad. Nang gabing iyon sa bahay, pinag-isipan ni Kaito kung dapat ba niyang ipatawag ang Diyosa para lumakas or ibenta na lang ang card at maging baller. Ngunit dahil hindi siya makapagdesisyon kung alin ang pipiliin, nagpasya siyang matulog na lang. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, nakasalubong ni Kaito si Haruoka, ang kanyang minamahal noong bata pa siya. At habang naglalakad silang magkasama, naisip niya kung paano, sa loob ng maraming taon, hindi niya ito nakasesyon dahil isa siyang walang silbing lalaki. Kaya, nagpasya siyang lumakas. Pagkalipas ng ilang oras, pagpasok niya sa piitan, nagpasya si Kaito na gamitin ang card para mag-level up, determinadong maging pinakamahusay na adventurer. Kaya, habang ipinapatawag niya ang mythical na Diyosa, natabunan siya ng isang kumikinang na mahiwagang bilog. At sa sumunod na sandali, isang panandaliang babae ang nagpakita, pagkatapos ay nawala. Nalilito, lumingon-lingon si Kaito, iniisip kung ano ang nangyari. Ngunit nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya si Sylphie na nakatayo sa tabi niya, nakikitang mukhang mahinang bata ito. Agad na pinagsisihan ni Kaito na hindi niya basta-basta na-cash out ito. Ngunit matapos niyang pakalmeyan ang sarili, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pangangaso ng slime kasama ang kanyang mini side girl. Gayunpaman, nang sabihin ni Sylphie na nararamdaman niya ang eksaktong lokasyon ng bawat slime sa lugar, pumayag si Kaito na sumunod sa kanya. At pagdating doon, nakakita sila ng isang slime na casual na nakalatag. Nakita ito ni Kaito bilang perpektong pagkakataon upang subukan ang mga kapangyarihan ni Sylphie. Kaya, inutusan niya itong talunin ang slime at nawalan ng masabi nang ipatawag nito ang isang nakakatakot na banal na kidlat na nagpaprito sa slime at yumanig din sa mismong pundasyon ng piitan. Di nagtagal, nagsimulang magreklamo si Sylphie ng gutom at pagkatapos ay itinuro ang slime core sa sahig, na malinaw na gusto niya itong kainin. Habang pinapakain siya ni Kaito ng slime core, sa wakas ay naunawaan niya na sa tuwing ginagamit ni Sylphie ang kanyang kapangyarihan, nagugutom siya at kailangang pakainin ng slime core, na nangangahulugang malulugi siya kung patuloy niyang papakainin ang mga core nito. Kaya, nagpasya siyang umasa sa kanyang bug spray. At habang ginagabayan siya ni Sylphie sa iba't ibang lokasyon kung saan nagtatago ang mga slime, tinapos ito ni Kaito gamit ang kanyang spray. Sa pagtatapos ng araw, sa wakas ay nag-level up siya at nakuha pa ang titulong Slime Slayer, na nagpapataas sa lahat ng kanyang stats ng 50%. Dahil sa achievement na iyon, nagpasya si Kaito na tapusin na ang paglalakbay. Ngunit nang malungkot si Sylphie dahil dito, nangako siyang ipatawag niya itong muli. Pagkatapos ay ibinalik niya ito sa card. Pagkalipas ng ilang oras, pagkatapos makipagpalitan ng mga core, umuwi si Kaito. At habang nakahiga sa kama, naisip niya si Sylphie at kung gaano ito kalakas. Doon niya naisip na, kasama ang isang taong kasing lakas niya sa kanyang tabi, sa wakas ay makakapunta na siya sa ikalawang palapag, na kanyang kinatatakutan sa buong buhay niya. Kaya't kinabukasan, maagang bumalik si Kaito sa piitan kasama si Sylphie, handang harapin ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan, ang mga goblin sa ikalawang palapag. Pagdating sa ikalawang palapag, napansin ni Sylphie na nanginginig si Kaito. At nang tanungin niya kung ano ang problema, si Kaito, na natataranta, ay nagsabing maayos lang siya. Ngunit alam ni Sylphie na nanginginig sa takot ang lalaki. Kaya,
hinawakan niya ang mga kamay nito at sinubukang pakalmayan. Kalaunan, gumana ito at nagpasalamat si Kaito sa kanya. Ngunit bigla, naramdaman ni Sylvie ang isang goblin na malapit at inalerto siya sa direksyon ng kalaban. Gayunpaman, sa halip na umatake, natakot si Kaito at nagsimulang tumakbo palabas ng ikalawang palapag. Ngunit huminto siya nang maalala niya ang kanyang pangarap na maging bayani at nagpas siyang maghanda. Matapos siyang gabayan ni Sylvie kung nasaan ang goblin, sinubukan nitong umatake, ngunit humakbang si Kaito sa harap niya, na tumatangging hayaan ang isang babae na lumaban sa kanyang mga laban. Determinadong patunayan ang kanyang sarili, sumugod si Kaito sa goblin. Ngunit habang umaatake siya gamit ang kanyang espadang kahoy, malakas siyang natamba at halos matamba ng halimaw. Sa panahon ng palitan, pinalipad ng goblin ang kanyang espada, dahilan para matisod at bumagsak si Kaito sa lupa. Ngunit habang sumusugod ang halimaw sa ere upang tapusin ang trabaho, inilabas ni Kaito ang kanyang spray ng insekto at pansamantalang binulag ang goblin gamit ang nakal-alasong mist. Sinamantala ang pagkakataon, kinuha ni Kaito ang kanyang espada at muling umatake, umaasang makakatama, ngunit natisod ang mahinang lalaki sa isang bato. At habang siya ay natisod, nagawa niyang tusukan ang goblin. Bumagsak ang core ng goblin, at habang kinukuha ito ni Kaito, isang gininto ang liwanag ang sumilay mula sa kanya, na nagpapatunay sa kanya na siya ay nag-level up na. Nang suriin niya ang kanyang mga istatistika, natuklasan niya na nakakuha siya ng isang bagong kasanayan na tinatawag na Temporary Goblin Slayer, na ibinibigay lamang sa mga makakatalo sa isang goblin ng solo at pinapataas ang lahat ng kanilang mga istatistika ng 10% kapag nakikipaglaban sa mga goblin. Tuwang-tuwa at mas may kumpiyansa, nagpa siya si Kaito na sumubok papasok sa ikalawang palapag. At sa tulong ni Sylvie, natalo niya ang kanyang pangalawang goblin ng mabilis. Ilang minuto ang lumipas, napaslang ni Kaito ang mas maraming goblin, na nagpapataas ng kanyang adrenaline. At habang papasok sa ikalawang palapag, nahaharap siya sa isang mas matigas na goblin. Ngunit sa pagkakataong ito, tinawag ni Sylvie ang kanyang malakas na kidlat, na ginagawang meryenda ang goblin. Ngunit gaya ng dati, ang maliit na Diyosa ay nagugutom pagkatapos ng bawat pag-atake. Kaya, napilitan si Kaito na pakainin siya ng core ng goblin. Nang araw na iyon sa klase, ibinahagi ni Kaito sa kanyang dalawang walang silbing kaibigan, sina Shenji at Hayato, ang kanyang mga bagong pakikipagsapalaran sa ikalawang palapag, at kung paano hindi na siya umaatake ng slime, kundi mga goblin. Tunay na humanga ang dalawang lalaki sa kanyang katapangan, ngunit lalo silang ginulat ni Kaito nang ibunyag niya na plano na niyang subukan ang mas malalalim na antas. Sa mga sumunod na linggo, ginugol ni Kaito ang lahat ng kanyang oras sa pag-grind sa ikalawang palapag. At sa tulong ni Sylvie, mas marami siyang natatalong goblin kaysa dati. Matapos kumita ng sapat na pera, in-upgrade ni Kaito ang kanyang mga armas sa pamamagitan ng pagbili ng isang tungsten rod. At gamit ang matibay na sandatang ito, mas marami siyang natamong pinsala sa mga goblin at kalaunan ay nag-level up sa level 10, na nagbigay sa kanya ng isang espesyal na kakayahan na tinatawag na God's Blessing. Ito ay isang reg-along ipinagkakalob lamang sa mga minamahal ng mga Diyos, na lubos na nagpapataas ng mga istatistika ng gumagamit, ngunit ang pagpapalakas ay nakasalalay sa pagmamahal mula sa banal. Agad na naisip ni Kaito na ito ay isang napakalakas na kasanayan na may kaugnayan kay Sylvie. Kaya, upang paganahin ito, sinubukan ni Kaito na i-raise si Sylvie sa pamamagitan ng pangakong amuyin ang kanyang kilikili at sakalin siya ng kanyang biceps. At sa isang maikling sandali, ang maliit na babae ay handa nang buksan ang kanyang mga kuweba. Ngunit bigla silang naputol nang magpakita ang isang bihirang kumikinang nakalansay, handang umatake. Ipinapalagay ni Kaito na ang presensya ng isang bihirang halimaw ay dapat na isang hindi direktang epekto ng pagpapala ni Sylvie. Ngunit habang sumusugod ang kalansay, lumikha si Sylvie ng isang banal na harang upang protektahan sila. Mula sa loob ng harang, sinubukan ni Kaito na hampasin ang kalansay, ngunit nang tumama ang kanyang tungsten rod, wala itong epekto, na ikinagulat niya. Sa pagkataranta, inutusan ni Kaito si Sylvie na umatake gamit ang kanyang mahika ng kidlat, at sumunod siya, na nagwasak sa kalansay na halimaw gamit ang mataas na boltahe ng kuryente. Habang naglalaho ang halimaw, nag-iwan ito ng isang pambihirang matengkad na pulang core, na kinuha ni Kaito, sa pag-aakalang isa itong mahalagang magic core.
Ngunit nang magsimulang magreklamo ang babae ng gutom matapos gamitin ang kanyang mga kapangyarihan, walang nagawa si Kaito kundi ay pakin ito sa kanya. Gayunpaman, ng araw na iyon, nang malaman niya mula sa receptionist na ang isang pulang magic core ay maaaring ibenta sa halagang 2 milyon, halos mabaliw si Kaito, nang mapagtanto niyang kinain lang ng maliit na babae ang kanyang pensiyon sa pagre-retiro. Sa buong gabing iyon, hindi siya makatulog, iniisip lamang kung paano siya magiging milyonaryo. Kaya, kinabukasan sa piitan, sinabi niya kay Sylvie na mula ngayon, gusto niyang lumaban ng mag-isa. Nataranta si Sylvie, iniisip na hindi na siya kailangan ng kanyang master, ngunit tiniyak sa kanya ni Kaito na hindi iyon ang kaso. Ipinaliwanag niya na isinasaalang-alang niya ang pagpunta sa ikatlong palapag at kung patuloy siyang aasa sa kanya para labanan ang lahat ng kanyang mga labanan, magiging mas walang silbi pa siya kaysa sa kung sino siya ngayon. Bigla, naramdaman ni Sylvie ang isang halimaw sa malapit at, sa susunod na segundo, isang goblin ang nagpakita sa harap nila. Dahil nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon upang ipagmalaki ang kanyang kalayaan, inatake ni Kaito ang goblin gamit ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit natalo siya na parang isang walang silbing lalaki. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ginamit niya ang lahat ng perang naipon niya para bumili ng mamahaling healing potion mula sa receptionist. Ngayong wala ng silbi, nagsimulang mag-isip si Kaito ng paraan para makapag-ipon ng pera para makabili ng mas maraming healing potion, gamit, at para makapag-stock din ng mga magic core para kainin ni Sylvie. Para magawa ang lahat ng ito, bumalik si Kaito sa unang palapag at pumasok sa unang palapag kinabukasan para mag-farm ng pinakamaraming slime hanggat maaari. Matapos makaipon ng sapat na mana core para makabili ng kagamitan at mapanatiling nakastock si Sylvie ng matagal, nagpasya si Kaito na subukan ang ikatlong palapag. Ngunit pinigilan siya ni Sylvie, na nagpapakita na may nararamdaman siyang kakaibang aura sa malapit. Nang makarating sila sa pinagmumulan, nagulat si Kaito nang makita ang isa pang bihirang silver slime at agad na kumilos. Inatake niya ang silver slime gamit ang kanyang bug spray. Ngunit nang wala na siyang silbi para talunin ito, hamarang si Sylvie at inalis ito gamit ang kanyang makapangyarihang kidlat. Habang humuhupa ang alikabok, nakakita si Kaito ng isa pang servant card na nahulog sa silver slime. Ngunit nang tingnan niya si Sylvie, nakita niyang halatang nababagabag ito. Nang suriin niya ang card, natuklasan niyang kaya nitong ipatawag ang isang demonyong nagngangalang Lusria at nagtaka kung ligtas ba itong gawin. Ngunit nang mapagtanto niyang ito na talaga ang kanyang pagkakataon para makakuha ng isang tunay na demon girl, nagpasya si Kaito na ipatawag si Lusria. At sa sumunod na sandali, natabunan siya ng isang napakalaking pulang ilaw. Mula sa liwanag, isang malaking demonyong babae ang nagpakita sa kanyang panandaliang anyo. At habang dumadaan siya kay Kaito, nawala siya. Katulad noong tinawag niya si Sylvie, tumingin din si Kaito sa ibaba para lamang makita ang isang demonyong mababang babae na parang isang maliit na sanga na may malamig at masungit na titig. Ipinakilala ng maliit na demonyong mangkukulam ang kanyang sarili bilang si Lusria. Ngunit sa sandaling iyon, si Kaito, na natanto ang kanyang pangarap na makuha ang isang makapal na demonyong babae, ay bumagsak sa lupa sa kawalan ng pag-asa. Nang tanungin ni Lusria kung siya ang kanyang master, kinumpirma ni Kaito na siya nga at nagpakilala. Ngunit agad siyang sinimulang pagsabihan ni Lusria, sinasabing mukha siyang batang lalaki na umiihi pa rin sa salawal. Si Sylvie, na nagtatago sa likod ni Kaito dahil natatakot siya sa isang maliit na mangkukulam, ay agad na pinagalitan si Lusria dahil sa kawalang galang sa kanilang master. Ngunit ipinaliwanag ni Lusria na lahat ng demonyo ay may matatalas na dila, kaya hindi niya dapat personalin ang anuman dito. Gumanda ang pakiramdam ni Sylvie matapos marinig ito at, ngayon ay mas komportable na, nagpakilala. Ngunit biglang, kumirat ang pandaman ni Sylvie, na nagbabala sa kanila na may isang halimaw sa malapit. Pagdating nila sa lokasyon, nakakita sila ng isang nag-iisang slime. Kaya, agad na nagpasya si Lusria na ipakita kung ano ang kaya niya. Nagpatawag siya ng isang trident mula sa impyerno at pinakawalan ang apoy ng impyerno na ganap na nag-ihaw ng slime hanggang sa maging malutong. Ang kanyang napakalakas na kapangyarihan ay nag-iwan kina Kaito at Sylvie na walang masabi. Ngunit pagkatapos ng nakakatakot na pagpapakitang ito, agad na hiniling ni Lusria kay Kaito na bigyan siya ng mana accord para kumain. Umunguya siya ng walang ingat at pagkatapos ay humingi pa ng higit.
Ngunit tumanggi si Kaito na bigyan siya hanggat hindi niya ito pinagsisikapan. Nag-aatubili, sumunod si Luzria, at ang susunod na halimaw na kanilang natagpuan, ay pinaslang niya gamit ang kanyang mabahong hininga, na siyang nagpadurog sa goblin at naging bulok na likido. Pagkatapos ay hiniling ni Luzria na pakainin ng mas maraming core. At pagkatapos pakainin siya ni Kaito, natuwa siya at tumakbo sa ikatlong palapag upang talunin ang mas maraming halimaw. Ngunit pinigilan siya ni Kaito, binalaan siya tungkol sa mga panganib sa ikatlong palapag at pagkatapos ay ipinaliwanag na ang mga halimaw doon ay dumarating ng pangkat-pangkat at iminungkahing pumunta sila kinabukasan. Kinabukasan sa piitan, pareho ang gawain, kung saan iniihaw ni Luzria ang mga halimaw at agad na hinihiling sa Koro na kumain. Sa tuwing pinapakain siya ni Kaito na parang isang talunan, nagseselo si Sylphie, ngunit pinili niyang huwag ipahayag ang kanyang sarili. Sa wakas ay napansin ni Kaito ang kalungkutan sa mukha ni Sylphie tuwing pinapakain niya si Luzria ng core. At nang tanungin niya kung may mali, binago ni Sylphie ang paksa, sinasabing nakakaramdam siya ng mas maraming hellhound sa malapit. May kutob si Kaito na may mali, pero hindi niya ito matukoy dahil isa siyang walang kaalam-alam na talunan na hindi nakakaintindi ng nararamdaman ng isang babae. Kaya, kinabukasan, habang papunta sa paaralan, nakatagpo ni Kaito si Haruoka at sabay silang naglakad papunta sa paaralan. Sa daan, napansin ni Haruoka na may bumabagabag kay Kaito. At nang tanungin niya kung ano ang problema, nagpa siya si Kaito na hingin ang opinyon nito tungkol sa issue nila ni Sylphie. Ngunit hindi niya isiniwalat ang katotohanan. Sa halip, gumamit siya ng isang kaibigan na may dalawang kathang-isip na side girls na may magkaibang personalidad at tinanong kung paano makakasundo ang kaibigan sa mga babae. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Haruoka na pag-usapan na lang ito sa mga babae. Kaya, ayon sa payo ni Haruoka, pumasok si Kaito sa piitan ng araw na iyon at tinawag lamang si Sylphie upang magkaroon sila ng pribadong pag-uusap tungkol sa kung ano ang bumabagabag sa kanya. Mukhang nalilito si Sylphie at nag-aalangan noong una na pag-usapan ang isang sensitibong bagay. Ngunit nang mangako si Kaito na hahayaan siyang ihampas ang kanyang joystick sa anumang paraan na gusto niya, sa wakas ay pumayag ang kakatuwang babae. Dahil sa bigat ng pakiramdam, inamin niyang nagseselos talaga siya tuwing nakikita niyang pinapakain ni Kaito si Luzria, at gusto rin niyang lumunin ang mga core nito tulad ng ginagawa ni Luzria. Sinubukan itong itanggi ni Kaito, ngunit galit na tinawag siya ni Sylphie na isang manloloko at inamin na gusto rin niyang malamang. Nang makita ang reaksyon nito, sa wakas ay naunawaan ni Kaito na nagseselos lang si Sylphie, kaya pumayag itong mas alagaan siya, na siyang ikinatuwa niya. Kaya, matapos talunin ang kahit sinong halimaw sa araw na iyon, binigyan ni Kaito sina Luzria at Sylphie ng parehong bilang ng core para kainin. Pinaulanan din niya silang dalawa ng papuri, na pansamantalang nag-aalis ng sama ng loob na pumipigil sa synergy ng team. Mas marami na ring halimaw ang makakalaban ni Sylphie ngayon. At matapos talunin ang mga ligaw na bor, umakyat siya sa level 2 at tumataas ang kanyang mga stats. Gamit ang kanyang pinahusay na kapangyarihan, hindi lang isa kundi grupo ng mga hellhounds ang kayang patumbahin ni Sylphie. At ang kanyang Divine Shield ay maaari nang tumagal ng mas matagal kaysa dati. Ngunit kasabay ng matinding kapangyarihan ay ang matinding gutom. At sa halip na ang karaniwang rasyon ng isang core, tumataas ang gana ni Sylphie, at ngayon ay naghahangad siya ng mas maraming core. Dahil kinakain ng mga banal na diyosa ang karamihan sa mga core, naiwan si Kaito na may dalawang kaawa-awang core na ipagpapalit sa pera. Kaya, para makaipon ng mga core, bumalik si Kaito sa piitan pagkaraan ng ilang sandali upang mag-farm ng mga slime sa unang palapag. At pagkatapos maalis ang karamihan sa mga ito, natagpuan niya ang isang espesyal na uri ng slime. Tuwang-tuwa sa pag-iisip na ipatawag ang isa pang babae mula dito, agad na tinipon ni Kaito ang kanyang mga kasama upang tulungan siyang talunin ang bihirang slime. Sumang-ayon ang mga babae, at sa unang pagkakataon, pinagsama nila ang kanilang kidlat at apoy upang magpakawala ng isang napakalaking pagsabog na nag-aalis ng slime ng sabay-sabay. Nang mawala ang usok, nagmadali si Kaito upang kunin ang servant card, ngunit nagulat siya nang makitang sa halip na isang servant card, ito ay isang magic orb. Ang magic orb na ito ay nagbibigay sa gumagamit ng mahiwagang kapangyarihan, kaya nagpa siya si Kaito na gamitin ito sa halip na ibenta ito. Habang binabasag niya ito sa lupa, isang asul na aura ang bumalot sa kanya.
At nang suriin niya ang kanyang mga istatistika, napagtanto niyang biniyayaan siya ng mahika ng tubig. Dahil sa desperado na subukan ang kanyang mga bagong kapangyarihan, pumasok si Kaito sa ikatlong palapag kasama sina Sylphie at Lusria. At nang makasalubong nila ang isang hellhound, nagtayo si Sylphie ng isang banal na harang, na nagbigay kay Kaito ng pagkakataong subukan ang kanyang mga kasanayan sa waterbender sa halimaw. Nagpaputok si Kaito ng water ball sa hellhound, ngunit ang kanyang mahinang atake sa water ball ay nagawa lamang hugasan ang pawis sa mukha ng halimaw at lalo itong ikinagalit. Pagkatapos ay naglunsad ang halimaw ng isang aerial attack laban kay Kaito, ngunit humakbang si Lusria upang ihawin ang halimaw gamit ang kanyang malakas na apoy. Nang matapos ang labanan, nagsimulang makaramdam si Kaito na parang isang walang silbing bida. Ngunit hinikayat siya ng kanyang maliit na mga babae na huwag sumuko sa kanyang mga kasanayan sa waterbendang. Mamaya ng gabing iyon, si Kaito, na pakiramdam pa rin ay isang bigo, ay nasa parke, nawawala sa pag-iisip, nang biglang sumulpat si Haruoka at tinanong kung ano ang ginagawa niya ng mag-isa. Hindi sinasadyang nasabi ni Kaito na nag-aalala siya tungkol sa kanyang mahika, ngunit agad niya itong tinakpen ng isang kasinungalingan, na sinasabing iniisip niya ang isang pelikula tungkol sa isang mahiwagang prinsesa. Habang inihahatid niya si Haruoka pauwi, nagpasalamat si Kaito sa payo. Ngunit nagkamali ang bida na sinabi sa kanya na nalutas niya ang problema sa mga side chicks. Nabigla si Haruoka nang marinig ito at ipinaalala sa kanya na sinabi niyang ang payo ay para sa isang kaibigan. Ngunit si Kaito, na napagtanto na nagkamali siya, ay nagsinungaling muli upang pagtakpan ito, na sinasabing para nga ito sa isang kaibigan. Tumanggo si Haruoka, at pagkatapos niyang magpaalam sa kanya, nakaramdam si Kaito na maaaring nagseselos siya, tulad ni Sylphie. Ngunit pagkatapos ay binaliwala niya ito at umuwi. Sa katapusan ng linggo, sinanay ni Kaito ang kanyang mga kasanayan sa waterbendang. Ngunit pagkatapos ng ilang kaawa-awang pagsisikap, napagtanto niya na ang paggamit ng water magic ay hindi lamang nakakaubos ng kanyang mana, kundi pati na rin ng kanyang lakas. Ngunit matapos maalala ang ama ni Haruoka at kung gaano siya kagaling na adventurer, nagpa siya si Kaito na huwag sumuko. Kaya araw-araw, pumupunta siya sa piitan para magsanay, at dinagtagal ay bumuti ang kanyang mahika kahit na napapagod na siya. Pagkatapos ng ilang oras na pagsasanay ng araw na iyon, si Kaito, na halos wala ng lakas, ay kinaladkad ang sarili palabas ng piitan. Ngunit pagbukas pa lang niya ng pinto palabas, natisod siya, muntik ng matamba, ngunit napasandal siya ng malalaking asset ng isang babae. Agad na humingi ng tawad si Kaito sa pagkakabangga sa kanya, ngunit ang babaeng nagngangalang Eri, nang mapansin ang itsura ni Kaito na parang hinigop na prutas, ay sinabihan siyang ayos lang. Kinabukasan sa klase, nakatulog si Kaito pagkatapos ng napakaraming pagsasanay sa piitan, na ikinagalit ng guro, at pinagalitan siya nito dahil siya lang ang bagsak sa klase. Habang oras ng tanghalian, aksidenteng nakapasok si Haruoka sa isang usapan kung saan buong pagmamalaking ikinukwento ni Kaito sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa kanyang pagsasanay sa piitan. Nang tanungin niya kung nagsanay na ba siya sa piitan, agad itong itinanggi ni Kaito at sinabing pinag-uusapan niya ang kanyang pagsasanay sa pagsasayaw. Sa paanuman, naniwala sa kanya ang babaeng may utak munggo at pinayuhan siyang huwag masyadong pagurin ang sarili. Hindi nagtagal, bumalik si Kaito sa piitan kasama ang kanyang mga kasamang babae, at gamit ang kanyang perpektong mahika ng tubig, pinaslang niya ang isang goblin sa ikatlong palapag. Natuwa siya sa pagunlad, ngunit napagtanto niya na matagal na siyang hindi umaangat sa ikatlong palapag dahil kulang ang kanyang karanasan. Kaya iminungkahi niya na pumunta sila sa ikaapat na palapag. Matapos matagumpay na maalis ang ikaapat na palapag, agad na naramdaman ni Sylphie ang isang bagay na mas nakakatakot malapit sa pasukan ng ikalimang palapag. Bigla, nakakita sila ng isang higanteng halimaw na insekto. At habang walang masabi na nakatitig si Kaito sa mga mainit na larawan sa kanyang telepono, kumilos ang mga babae upang in-neutralize ang halimaw bago pa ito magdulot ng anumang pinsala. Upang gantimpalaan ang mga babae sa kanilang mabilis na pag-iisip, inalok sila ni Kaito ng mga itim na core na natipon mula sa pagkatalo sa mga halimaw sa ikaapat na palapag. Noong una, tumanggi si Lusria na kainin ito, nagrereklamo na ang core ay lasang imburnal, ngunit dahil siya ay isang matako, labag sa loob niya itong tinanggap.
Habang papasok sila sa ikalimang palapag, biglang napansin ni Sylvie ang isang malakas na presensya sa loob ng mga dingding ng piitan. Para kumpirmahin kung ano ang maaaring presensyang ito, pinasabog niya ang pader gamit ang kidlat, at nang maalis ang alikabok, nagbunyag ito ng isang lihim na daanan. Habang maingat silang pumapasok, hindi alam na ang buong lugar ay nakulong na, muntik nang sumama si Kaito sa kabilang buhay matapos siyang atakihin ng mga bitag. Ngunit sa kabutihang palad, nailigtas siya ng kanyang vibranium suit. Di nagtagal, nakarating sila sa isang higanteng pinto, na sinubukang itulak ni Kaito ng buong lakas. Ngunit dahil mahina siya, pinasabog ito ni Sylvie. Habang naglalakad sila papasok, iniulat ni Sylvie na nakaramdam siya ng mas malakas na presensya na nagkukubli sa kaibuturan. Bigla, nakita nila ang isang malaking ogre at isang higanteng slime sa unahan, at agad na iminungkahi ni Kaito na talunin muna nila ang ogre. Sumang-ayon ang mga babae, kaya pinagsama-sama ang kanilang mga kapangyarihan, nagpakawala sila ng isang napakalaking pagsabog sa ogre. Ngunit nang mawala ang alikabok, gulat nilang nakita ang ogre na nakatayo pa rin ng walang sugat. Habang galit na umaatake ang ogre, itinayo ni Sylvie ang kanyang banal na harang upang pigilan ang kanyang pag-atake. Ngunit mula sa loob ng harang, pinaputok ni Kaito ang kanyang palaso, na tumagos sa hita ng ogre. Napagtanto niya na ang mahika ay hindi gumagana sa malaking halimaw, kundi sa mga pisikal na pag-atake. Kaya tinutukan niya ang ogre at sinimulang polanan ito ng mga palaso. At habang ginagawa niya ito, hinarap ni Lusria ang higanteng slime, ngunit ang mga mahika nitong pag-atake ay masyadong mahina para mapaslang ito. Habang binabasag ng ogre ang kalasag gamit ang makapangyarihang pamalo nito, kalaunan ay naubusan ng mga palaso si Kaito. At habang nagmamadali siyang iniisip kung ano ang gagawin, naalala niya ang pulse arrows na nakapaloob sa kanyang suit na nagpapahusay sa mga mahika. Nagpa siya siyang magtiwala sa pulse arrows, at habang ipinatawag niya ang kanyang bola ng tubig, ito ay namuo at naging yelo. Nang salakayin ni Kaito ang ogre gamit ang bola ng yelo, nagdulot ito ng nakakasawi na pinsala, na naubos ang health bar ng ogre. Sa takot na baka maubusan siya ng mana anumang oras, nagsimulang mag-isip si Kaito ng paraan upang palakasin ang kanyang pag-atake. Kaya, gamit ang karanasan mula sa kanyang pagsasanay, nagawa ni Kaito na baguhin ang hugis ng bowl ang yelo tungo sa isang espadang yelo, at habang pinapaputok niya ito sa ogre, bawat tama ay nagdudulot ng malakas na atake. At kalaunan, ang ogre ay nalipol. Tuwang-tuwa at ngayon ay mas may tiwala sa kanyang kakayahan, nagpa siya si Kaito na tulungan si Lusria laban sa higanteng slime. Una niyang ginamit ang kanyang kalasag upang pigilan ang slime sa paglapit sa mga babae, pagkatapos ay inilabas ang kanyang bug spray, dahil ang slime ay slime lamang gaano man ito kalaki. Binalot siya ni Sylvie ng kanyang banal na kalasag, at sa proteksyong ito, buong kumpiyansang inilabas ni Kaito ang bawat bug spray sa kanyang backpack. Habang ini-spray niya ang nakalalasong mist, bumababa ang health bar ng slime hanggang sa umabot ito sa 0, at nawala ang slime. Tuwang-tuwa sa tagumpay, masayang niyakap ni na Sylvie at Lusria si Kaito, dahilan para damaloy ang lahat ng kanyang dugo sa kanyang launcher. Bigla, nagsimulang maglabas ng gininto ang liwanag si Lusria, at nang suriin ni Kaito ang kanyang mga istatistika, napagtanto niyang nag-level up na siyang ikinatuwa niya. Sinuri rin ni Kaito ang kanyang mga istatistika at natuklasan na ang kanyang antas ay tumaas na sa antas 15, na siyang ikinatuwa niya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Sylvie na kunin nila ang mga core ng mga halimaw na kanilang natalo, kaya pinulot ni Kaito ang pulang core na naiwan ng ogre. At para sa slime, sa halip na isang core, nakakita siya ng isang maliit na kutsilyo na nag-iwan sa kanya ng kalituhan. Pagkatapos umalis sa piitan, nakatagpo ni Kaito ang receptionist upang makipagpalitan ng pulang core, at habang ginagawa ito, tinanong niya kung handa ba itong lumahok sa isang paparating na kaganapan kung saan ang mga explorer ay bumubuo ng mga grupo upang siyasatin ang ikapitong palapag, at tuwang-tuwa na sumang-ayon si Kaito. Kinabukasan sa paaralan, ipinagmalaki ni Kaito sa kanyang dalawang kaibigang hindi gaanong mahusay ang kanyang kakayahan tungkol sa kung paano siya naimbitahan sa isang party kasama ang iba pang mga piling adventurer. Ngunit gaya ng dati, habang nag-uusap sila,
Sumabad si Haruoka matapos marinig si Kaito na nagsasalita tungkol sa isang party, at nang tanungin niya ito, agad na binaligtad ni Kaito ang kanyang mga salita, sinasabing pinag-uusapan nila ang isang dance party. Agad na naniwala si Haruoka sa kanyang kasinungalingan, at habang naglalakad siya palayo, ipinahiwatig niya na magugustuhan niya kung aanyayahan siya ni Kaito sa party. Sa wakas ay dumating ang araw ng kaganapan ng Explorer, at si Kaito, na handang makihalubilo sa iba pang mga adventurer, ay nagpakita na suot ang kanyang suit. Ngunit bigla, isang boses ang tumawag sa likuran niya. At nang lumingon siya, nakita niya ang ibang babae, sina Eri, Miko, at Hikaren, na nag-imbita sa kanya na sumali sa kanilang party. Pumayag si Kaito, at magkasama nilang ginamit ang teleportation circle sa transfer gate para dumiretso sa pasukan ng ikapitong palapag. Habang papasok sila, nakita nila ang isang guild worker na nagsabing tatagal lamang ng 3 oras ang event. Sa hagdanan patungo sa ikapitong palapag, napansin nila ang isang mobile convenience store kung saan maaaring bumili ng mga gamit ang mga adventurer. Agad na nagsimulang mag-ipon si Kaito ng kanyang karaniwang bug spray, ngunit nang mapagtanto niyang walang binibili ang mga babae, tinanong niya kung hindi ba sila kulang sa paghahanda. Bilang tugon, ipinakita sa kanya ni Eri ang isang magic bag na naglalaman ng lahat ng kailangan nila, na dala nilang 3. Nagulat si Kaito dahil ang presyo ng isang magic bag ay mas mahal kaysa sa ipon ng kanyang buong pamilya. Napagtanto niya na kailangang may karga ang 3 babae, hindi tulad ng isang mahirap na tulad niya na hindi kayang magpagupit ng maayos. Ngayong armado na ng lahat ng kinakailangang kagamitan, naghanda ang team na harapin ang mga halimaw sa ikapitong palapag at pumasok sa loob. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, bigla silang inatake ng isang napakalaking stone golem. Agad na pinamunuan ni Eri ang koponan at nagsimulang magbigay ng mga utos. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, pinatunayan ni Eri na hindi siya basta-basta sa pamamagitan ng pagharap sa golem ng mag-isa at pagtalo dito. Namangha si Kaito sa kung gaano kalakas si Eri. Ngunit bago pa sila makahinga, biglang lumapit ang isang tansong golem, handang umatake. Sa utos ni Eri, si Hikaren, ang salamangkero ng koponan, ay naglagay ng isang malakas na spell na tinatawag na Earthwave, na lumilikha ng kumunoy sa paligid ng halimaw at nakulong ito sa kanyang kinalalagyan. Sinundan ito ni Miko sa pamamagitan ng pagbunot ng kanyang servant card at pagtawag ng isang Divine Cat Beast, na nagpakawala ng isang malakas na supersonic wave sa golem. Pagkatapos ay inutusan ni Eri si Hikaren na pasabugan ang golem gamit ang isang napakalaking fireball. At nang tumama ito, tinapos niya ang pag-atake sa pamamagitan ng paghiwa sa halimaw sa dalawa gamit ang kanyang sibat, at agad itong napaslang. Samantala, si Kaito, na walang silbi, ay namangha na pinanood ang mga babae na lumaban. Ngunit nang sandaling iyon, isa pang uri ng golem, isang bakal na golem, ang biglang sumulpot mula sa kung saan. Dahil sa desperasyon na hindi madaig, agad na umatake si Kaito sa pamamagitan ng pagpapana sa halimaw, ngunit ang matigas na baluti ng golem ay walang kahirap-hirap itong naiwas. Sinubukan ni Eri na pabagsakin ang higanti gamit ang isang aerial attack, ngunit kahit ang kanyang sibat ay hindi tumagos sa baluti ng golem. Sinundan nito ni Hikaren ng isang napakalaking fireball. At nang hindi ito naging epektibo, muling tinawag ni Miko ang kanyang banal na pusa, at umatake gamit ang supersonic na tunog. Gayunpaman, ang golem ay sadyang napakalakas para sa mga babae. Habang nagsisimula ang takot, biglang naalala ni Kaito sina Sylphie at Lusria. Ngunit nang abutin niya ang kanilang mga summon card, ang kutsilyo na nakuha niya ilang araw na ang nakalipas ay nadulas mula sa kanyang bag at nahulog sa lupa. Nakatitig sa kutsilyo, agad na naalala ni Kaito ang pagsasaliksik nito ilang araw na ang nakalipas, at natuklasan na ito ay isang malakas na talim na may kakayahang magdulot ng anumang antas ng pinsala na maiisip niya sa isang kaaway. Dahil dito, agad na hiniling ni Kaito kay Hikaren na bitagin ang golem sa kanyang kumunoy. At nang gawin niya ito, hiniling niya kay Eri na takpan siya habang palihim siyang nagtatago sa likod ng halimaw. Habang inaalis ni Eri ang atensyon sa halimaw mula sa harapan, sumugod si Kaito mula sa likuran at tinusok ito gamit ang mahiwagang talim. Naisip niya ang pagkabasag ng bakal na golem, at alinsunod sa kanyang imahinasyon, lumaki ang golem bago sumabog at nagkapira-piraso at humanga ang mga babae. Kaya,
Pagkatapos ng kaganapan sa paggalugad sa piitan, sabay-sabay silang nagtanghalian at pinuri si Kaito, pinupuri ang kanyang maliit na punyal at hiniling na sana ay makapagsesyon sila gamit ito. Bago sila maghiwalay, tinanong ni Eri si Kaito kung gusto nitong makipag-party muli sa kanila balang araw. Ipinaliwanag niya na ang kanilang susunod na layunin ay makarating sa ika-11 palapag at gusto nila siyang mapabilang sa team. Nang ipaalala ni Kaito sa kanya na isa siya sa mga talunan na gustong-gustong pag-usapan ng iba, iginiit ng mga babae na wala silang pakialam sa kanyang pagiging talunan basta't manatiling aktibo ang kanyang rocket launcher. Kahit na gustong-gusto ni Kaito na sumali sa grupong ito ng mga babae, naalala niya ang dalawang Diyosa na walang plot armor na kasama na niyang ginalugad ang piitan at humingi ng kaunting oras para pag-isipan ang proposal. Ipinapalagay ng mga babae na atubili si Kaito na basbasan ang kanilang grupo ng kanyang makapal na launcher. Ngunit nang mapilitan silang tiyakin ni Kaito na hindi iyon ang kaso, pumayag si Eri at sinabihan siyang ipaalam sa kanila ang kanyang desisyon kapag natapos na siyang mag-isip. Kinabukasan sa piitan, nagalit sina Sylvie at Luzria nang malaman nilang maaaring iniiwan sila ng kanilang master para sa ibang party. Sinubukan ni Kaito na ipaliwanag na hindi naman niya sila sinusubukang iwanan, ngunit ayaw itong marinig ng mga babae. Kinabukasan, habang naglalakad pa uwi mula sa paaralan, tinanong ni Haruoka si Kaito tungkol sa dance party na nabanggit niya kahapon, at kinakabahang nauutal na sinabi ni Kaito na maayos naman ang lahat. Pagkatapos ay tinanong niya kung libre siya sa katapusan ng linggong iyon, ngunit bago pa siya makasagot, niyaya siya ni Haruoka na mamili kasama niya. Nagulat si Kaito, agad na inakala na niyaya siya nito sa isang date, ngunit pumayag pa rin siya, na nagpangiti kay Haruoka sa tuwa. Pagdating ng katapusan ng linggo, nagkita sina Kaito at Haruoka sa bahay nito na parang perpektong kasintahan. At magkasama silang tumungo sa mall. Ngunit bigla, naaga ang atensyon ni Kaito ng isang patalastas sa telebisyon na nagpo-promote ng piitan at nagbebenta ng mga manakor. Napansin ni Haruoka kung gaano kaengganyo si Kaito sa patalastas. Kaya, tinawag niya ang pangalan nito para makuha ang atensyon nito at sinabihan itong kalimutan ang lahat tungkol sa piitan para sa araw na iyon at mag-focus sa kanya. Nahihiyang sumang-ayon si Kaito, at ginugol nila ang oras sa pag-alala sa mga alaala ng kanilang pagkabata. Pagkatapos, nagsaluhan sila ng inuman at sa pagtatapos ng araw, nakarating sila sa istasyon ng tren para umuwi. Habang naghihintay ng tren, muling naaga ang atensyon ni Kaito ng patalastas ng piitan, at napansin ni Haruoka kung gaano niya kamahal ang piitan. Nang sandaling iyon, nakita niya ang isang ina na karga ang isang sanggol, na pumukaw sa kanyang loob. Kaya, lumingon siya kay Kaito at sinabing may isa pang lugar na gusto niyang bisitahin. Pumayag si Kaito, at dinala siya ni Haruoka sa harap ng gusali ng guild kung saan matatagpuan ang piitan. Doon, nang may mabigat na puso, ikinwento niya ang tungkol sa kanyang ama, na iniwan siya noong bata pa siya para mag-explore sa piitan ngunit hindi na bumalik. Pagkatapos ay sinubukan niyang isantabi ang masasakit na alaala at iminungkahing umuwi na sila. Ngunit habang pinapanood siyang maglakad sa unahan, naunawaan ni Kaito na namimiss niya ang kanyang ama, at iyon mismo ang dahilan kung bakit ayaw niyang pumunta ito sa piitan, dahil natatakot din siyang mawala ito. Pagkalipas ng ilang araw, sa piitan, nagpasya si Kaito na subukan ang isang bagong open-ibong atake. Kaya, pinagsama niya ang kanyang mahiwagang dagger sa kanyang waterball spell, na lumikha ng perpektong ice blade na kayang tapusin ang isang golem sa isang mapagpasyang hiwa. Pagkatapos ay binanggit ni Sylvie ang kanilang naunang talakayan tungkol kay Kaito, na gustong iwanan sila at sumali sa isang bagong grupo. Nag-aalala siya na ang dahilan kung bakit gusto nitong umalis ay dahil hindi sila sapat na nagsusumikap, at desperado siyang nangako na mas magsisikap pa sila. Sinubukan ni Kaito na ipaliwanag na hindi iyon ang dahilan, ngunit pinatahimik siya ni Luzria, iginiit na dahil ayaw na nitong pakainin sila ng mga manakor. Dahil sa inis, inilabas niya ang kanyang Devil Trident at nanumpa na gagawin siyang sashimi. Ngunit biglang nagbago ang isip ni Sylvie at sinabing susuportahan niya ang harem nito. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Luzria sa pagkadismaya ngunit nag-aatubili na sumang-ayon din na suportahan siya. Gayunpaman, binalaan niya si Kaito na huwag kalimutan ang kanilang mga mahiwagang core, at pumayag naman ito. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Sylvie kung bakit nagpasya si Kaito na sumali sa ibang grupo sa halip na manatili sa kanila.
At ipinaliwanag ni Kaito na gusto lang niyang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban dahil sa tuwing kasama niya ang mga ito, iniiwan niya ang mga laban para sa kanila. Nang gabing iyon, sinubukan ni Kaito na tawagan si Eri para sabihin sa kanya na sasali siya sa kanyang grupo, ngunit kinabahan siya, at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay na parang kinakalawang na gamit. Bigla, dumating ang tawag ni Haruoka, at nang mabilis na sinagot ni Kaito ang tawag, humingi siya ng paumanhin sa pagtawag ng huli at sinabing may mahalagang sasabihin siya sa kanya. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Haruoka, sumabad si Kaito, at tinanong kung may alam ba siyang mga trick para gamutin ang pagkabalisa. Nagsinungaling siya, sinasabing tinatanong niya ang kanyang mga kaibigan, sina Shenji at Hayato, na umano'y may matinding pagkabalisa at masyadong kinakabahan para makipagsesyon sa mga babae. Sa pagsisikap na tumulong, ibinahagi ni Haruoka ang isang kwento mula noong siya ay isang batang babae, na masyadong kinakabahan para tumugtog ng piano sa harap ng maraming tao. Para pakalmayan siya, marahang kinikiliti ng kanyang ama ang kanyang pisngi, at kahit papaano ay nababawasan ang kanyang kaba. Agad na sinubukan ni Kaito ang trick sa kanyang sarili, pagkatapos ay nagmamadaling nagpaalam kay Haruoka nang hindi naririnig ang talagang gusto nitong sabihin. Samantala, sa isang templo ng Shaolin, abala si Eri sa pagpeperpekto ng kanyang tindig at teknik sa sibat nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ang tawag, at galing ito kay Kaito, na nagpapaalam sa kanya na interesado itong sumali sa kanyang grupo, ngunit tuwing Sabado at Linggo lamang. Sumagot si Eri na ayos lang sa kanya ang kasunduan at sinabihan siyang magkita sila sa piitan sa darating na Sabado at Linggo. Dumating ang Sabado at Linggo, at si Eri at ang kanyang koponan, kasama si Kaito, ay nasa piitan na at nakaharap ang isang grupo ng mga golem na bato. Nauna nang sumugod si Kaito, inaatake ang mga golem gamit ang kanyang Ice Blade habang ginagamit ni Hecarim ang kanyang Mahika upang mahuli ang mga halimaw sa Kumunoy. Hindi pinabayaan si Miko, nang ipatawag niya ang Snatch, ang kanyang banal na pusa, na nagpakawala ng isang supersonic na pagsabog sa mga halimaw. Sa pagtutulungan, nagawa nilang mapabagsak ang ilan sa mga stone golem, habang tinapos ni Eri ang huli gamit ang isang aerial slash na naghati sa kanila sa dalawa. Nang matalo ang mga golem, pinuri ni Eri at ng mga babae si Kaito, humanga sa kung gaano kalakas ang kanyang mga Ice Blade attack. Kinabukasan, pagdating sa ikawalong palapag, pinangunahan ni Snatch, ang pusa ni Miko, ang daan, at napagtanto ni Kaito na, tulad ni Sylphie, ang pusa ay nakakakita rin ng presensya ng mga halimaw. Bigla, huminto si Snatch at binalaan ang lahat. Ngunit bago pa sila makareact, isang napakalaking isda ang biglang lumabas mula sa isang pool at agad na inatake si Kaito gamit ang isang kinakaing unti-unting likido na sumisira sa kanyang life jacket, dahilan para mapasigaw siya sa sakit dahil sa pagkawala nito. Doon din, mabilis na pinabagsak ni Miko ang halimaw sa pamamagitan ng pagpapaputok ng palaso sa ulo nito gamit ang bogon na ipinahiram sa kanya ni Kaito. Ilang minuto ang lumipas, muling inalerto sila ni Snatch, at biglang, maraming matatalas na tuna ang lumilipad mula sa iba't ibang direksyon. Walang awang inihampas ni Eri ang kanyang sibat, pinuputol ang ilan sa mga halimaw na isda, habang si Miko naman ay gumamit ng bawgon ng may katumpakan upang tapusin ang iba. Nagpaputok si Hecarim ng ilan gamit ang mga fireball, at tinapos naman ni Kaito ang iba gamit ang kanyang mana gun. Nang biglang naubusan ng mga bala ng mana si Kaito, lumipat siya sa kanyang Ice Blade upang matapos ang trabaho, ngunit ang paggawa nito ay mabilis na naubos ang kanyang mga mana point, dahilan upang siya ay matamba dahil sa pagod. Ilang sandali pa, nagising si Kaito at natagpuan ang kanyang sarili na payapang nakapatong sa kandanggan ni Eri. Nataranta siya na parang isang talunan at agad na tumalon upang humingi ng tawad sa pagiging isang beta male, para lamang mapagtanto na ang kanyang mga mana point ay ganap ng nakabawi. Ipinaliwanag ni Eri na gumamit sila ng isang magic potion sa kanya. Nang tanungin ni Kaito kung bakit nila sasayangin ang isang bagay na napakahalaga sa isang lalaking talunan na tulad niya, sinabi niya sa kanya na ito ay dahil nakikita na nila siya ngayon bilang miyembro ng kanilang grupo. Bigla, nagsimulang sumigaw si Snatch sa takot, sinusubukang alertuhan sila sa presensya ng isang bagay na mas nakakatakot. Sa kanilang pagkagulat, isang napakalaking dinosauro sa dagat ang nagpakita mula sa tubig, dahilan para agad na iminungkahi ni Kaito na tumakbo sila para dito. Sumang-ayon ang lahat,
ngunit habang tumatakbo sila patungo sa labasan, marahas na tinadyakan ng halimaw ang mga paa nito, at ang pagbangga ay naging sanhi ng pagguho ng mga bato at pagharang sa daan, na naging dahilan upang imposibleng makatakas. Nang walang ibang pagpipilian, si Kaito ang namuno at iminungkahi na makipaglaban sila gamit ang lahat ng mayroon sila. Tumanggo ang mga babae ng may determinasyon, at sinimulan ni Hikarian sa pamamagitan ng pagtatangkang bitagin ang dinosoro sa Kumunoy, ngunit nabigo siya ng labis. Pagkatapos ay pinakawalan ni Miko si Snatch, ngunit ang kanyang supersonic vibrations ay naging walang silbi laban sa napakalaking halimaw. Sinundan nito ni Kaito sa pamamagitan ng pag-atake sa dinosoro gamit ang kanyang Ice Blade, para lamang mapagtanto na wala itong epekto. Kasabay nito, naglunsad si Eri ng isang atake sa himpapawid at nagawang tusokan ang halimaw sa ulo, ngunit lalo lamang itong nagpagalit, dahilan para magwala ang dinosoro, na nagpabagsak kay Eri sa tubig at nawalan ng malay. Dahil ang koponan ay lubos na natatabunan ng higanteng halimaw, si Kaito, na desperado nang iligtas ang kanilang buhay, ay walang ibang nagawa kundi ipatawag ang kanyang dalawang diyosa, sina Sylphie at Lusria. Sa isang kahangahangang strobe ng makulay na liwanag, nagpakita sina Sylphie at Lusria, at nang makitang nasa panganib ang kanilang master, hindi nag-aksaya ng oras ang dalawa sa pagsasama-sama ng kanilang mga kapangyarihan upang salakayin ang dinosoro. Sa pamamagitan ng isang napakalaking pagsabog na yumanig sa pinakasentro ng piitan, kalaunan ay napaslang nila ang halimaw at nakahinga ng maluwag na hindi nasaktan ang kanilang master. Agad na nagsimulang mag-fangirl sina Miko at Hikarian kina Sylphie at Lusria, habang si Eri ay nakakuha ng paliwanag mula kay Kaito na sina Sylphie at Lusria ay kanyang mga alipin. Pagkaalis sa piitan, inimbitahan ni Eri si Kaito sa kanyang eskwelahan para sa kanilang open campus event, at pumayag si Kaito na dumalo. Nang sumunod na linggo sa klase, ikinwento ni Kaito kina Shenji at Hayato ang tungkol sa kaganapan ni Eri sa campus na kanyang dadaluhan, at agad nilang iminungkahi na dumalo siya kasama si Haruoka. Gayunpaman, nang subukang imbitahan ni Kaito si Haruoka, muntik na siyang magkaroon ng mental breakdown. Kaya nagkamali siyang kiniliti ang kanyang mga pisngi upang mabawasan ang kanyang pagkabalisa sa harap ni Haruoka. Dahil sa lakas ng loob, sa wakas ay inimbitahan siya ni Kaito, at sabik na tinanggap ni Haruoka habang nakangiti sa tuwa. Hindi nagtagal, dumating si Kaito sa bahay ni Haruoka upang ihatid siya sa kaganapan ni Eri sa eskwelahan. Sabay silang sumakay ng tren papunta sa eskwelahan, ngunit kinakabahan si Kaito na mag-isa lamang kasama siya. Mabuti na lang at sumama rin sina Shenji at Hayato, at ang pagiging kasama ang kanyang mga kasama ay kahit papaano ay nakapagpapalakas ng kumpiyansa ni Kaito. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa prestihiyosong gate ng eskwelahan at nagulat sa kung gaano kamahal ang buong campus. Habang papunta sila sa reception area para salubungin si Eri, hindi mapigilan ni Haruoka ang mapasigaw sa tuwa tungkol sa kung gaano niya gustong pumasok sa kolehiyo pagkatapos ng graduation at hiniling na sana ay sumama si Kaito doon. Dahil dito, naalala ni Kaito ang kanilang dalawa na naglalakad sa campus sa ilalim ng mga cherry blossom, ngunit nagising siya sa kanyang daydream, at ipinaalala sa sarili na kailangan niyang mag-aral ng mabuti bago siya makapasok sa isang lugar na tulad nito. Nang sa wakas ay marating nila ang reception area, nakatagpo nila si Eri, na tuwang-tuwa nang makita si Kaito. Gayunpaman, mas gugustuhin pa sana niya kung mag-isa itong pumunta dahil ang tunay niyang intensyon ay gamitin ang kaganapan bilang dahilan para makipag-ugnayan dito. Sa kabilang banda, sina Shenji at Hayato ay sumabog ang kanilang mga launcher nang makita ang kagandahan ni Eri. Ngunit walang pakialam si Eri sa dalawang walang kap-ang-akit na talunan dahil kay Kaito lang siya interesado. Nang tanungin niya kung sino si Haruoka, ipinakilala siya ni Kaito bilang kaibigan nito noong bata pa, at nang malaman niyang hindi sila magkarelasyon ay nakahinga ng maluwag si Eri. Samantala, hinimok sila ni Eri na maglibot sa kolehiyo, nangakong sasamahan sila mamaya, at lahat sila ay tuwang-tuwa na umalis. Habang naglalakad sila sa gusali ng paaralan, sina Shenji at Hayato, na nabighani pa rin kay Eri, ay nagtanong kung saan nakilala ni Kaito ang isang babaeng tulad niya. Habang sinusubukang magpaliwanag, aksidenteng nabanggit ni Kaito na nagkita sila sa isang piitan, na agad na nagpasiklab sa kuryusidad ni Haruoka.
Bago pa man makapagtanong si Haruoka kay Kaito tungkol dito, naramdaman nina Shenji at Hayato ang namumuong tensyon at mabilis na inagaw si Kaito para sa isang seryosong pag-uusap. Ngayong mag-isa na sila, binalaan nila itong mag-ingat sa pagbanggit ng anumang bagay na may kaugnayan sa mga piitan sa paligid ni Haruoka. Ipinaalala nila sa kanya kung gaano nag-aalala si Haruoka tungkol sa kanyang paggalugad sa piitan, at nangako si Kaito na magiging maayos ang kanyang pag-uugali kumpara sa mga lalaki. Kasabay nito, ipinagpatuloy nila ang paglilibot sa paaralan, tinitingnan ang napakalaking auditorium, ang mga digital chalkboard, at ang sinehan, na pawang nag-iwan sa kanila ng pagkamangha. Habang nagpapahinga sandali sa hardin, si Kaito, na lubos na nabighani sa kung gaano kaganda ang paaralan, ay inamin na wala na siyang ibang gugustuhin kundi ang pumasok balang araw. Ngunit mabilis na ipinaalala ni Hayato sa talunan na isa lamang itong panaginip at hindi kayang bayaran ng kanyang mga magulang na loan shark ang matrikula. Di nagtagal, sumama sina Hikaren at Miko sa kanila at sa pagpapakilala, aksidente nilang nailabas ang impormasyon sa pamamagitan ng pagbubunyag na sila at si Kaito ay mga miyembro ng grupo na pumupunta sa piitan paminsan-minsan. Nang marinig ito, agad na pinag-isipan ni Haruoka ang lahat ng kasinungalingang sinasabi sa kanya ni Kaito sa loob ng maraming buwan. Ngunit habang kinakabahang sinusubukang ipaliwanag ni Kaito ang kanyang sarili, dumating si Eri at iminungkahi na kumain silang lahat ng tanghalian sa cafeteria, sandali lamang na iniligtas si Kaito. Pagkatapos ng tanghalian, sinabi ni Haruoka na gusto niya ng isa pang inumin at magalang na hiniling kay Kaito na samahan siya sa drink stand. Nang makaalis na sila, sinamantala nina Shenji at Hayato ang pagiging mag-isa kasama ang mga babae at nagsimulang magbiro para mapalakas ang kanilang pagkakataong masubukan ang kanilang mga plot armor. Ngunit nang tila nagbabago na ang kanilang swerte, bumalik sina Kaito at Haruoka na may dalang inumin, na sumire sa lahat ng inaakala nilang magawa na nila. Pagkatapos uminom, nagpa siya si Eri na ipagpatuloy ang paglilibot, dinala sila sa malaking pool at pagkatapos ay sa tennis court. Habang pababa ng hagdan para makakuha ng mas magandang tanawin, natisod si Hikaren at muntik ng matamba, ngunit nasalo siya ni Kaito ng napakabilis, na ikinagulat ng lahat. Bigla, isang random na lalaki ang sumipa ng bola ng soccer ng napakalakas at muntik na itong bumagsak sa mukha ni Miko. Ngunit agad na tumugon si Kaito, gumawa ng isang Shaolin soccer level move para harangan ito at iligtas siya, na nag-iwan sa lahat na walang masabi at halatang humanga ang mga babae. Pagkatapos ng makasaysayang araw, nagpalitan sila ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan at sa unang pagkakataon, may mga numero ng babae sa kanilang mga telepono sina Shenji at Hayato, na nagparamdam sa kanila na parang mga panalo sila. Habang pauwi sa tren, nagsimulang magtanong sina Shenji at Hayato, pinag-uusapan kung sino sa tatlong babae ang kanilang jojowain, totropahin, or pakakasalan. Sinabi ni Hayato na walang awang makakasesyon niya si Eri, totropahin si Miko, at pakakasalan si Hikaren, habang sinabi ni Shenji na mas gugustuhin niyang jawin silang lahat. Nang gabing iyon, habang inihahatid ni Kaito pauwi si Haruoka, tinanong niya ang sagot ni Kaito sa parehong tanong, na sinabi sa kanya ni Kaito na hindi niya ito masyadong pinag-isipan, ngunit nangako siyang ipaalam sa kanya pagkatapos niyang gawin iyon. Gayunpaman, ang tugon ni Haruoka ay nagselos dahil inaasahan niyang sasabihin niya na ikikis, makakasesyon, at pakakasalan siya nito. Kaya, pagdating nila sa bahay ni Kaito, pumasok siya ng walang palem, kaya halata ang kanyang selos. Habang naliligo ng gabing iyon, balis ang iniisip ni Kaito kung ano ang maaaring nagpagalit kay Haruoka. Ngunit naalala niya na may mas malaking isyu siyang haharapin at iyon ay ang kanyang dalawang diyosa ng babae na hindi niya pinansin buong araw at malamang na galit sa kanya. Kinabukasan sa piitan, humingi ng paliwanag sina Sylvie at Lucria kay Kaito dahil sa hindi niya pagtawag sa kanila noong isang araw. Kaya ipinaliwanag ni Kaito na sumama siya sa isang college tour kasama si Eri at nagmakaawa sa kanila na huwag silang masaktan. Upang pasiglahin sila, inalok ni Kaito na bigyan sila ng tig-3 core, ngunit tumanggi sila at iginiit na bigyan niya sila ng 100 core. Habang nagtatalo pa rin sila, biglang nakita ni Kaito ang isang slime na kulay bahaghari na palihim na lumapit sa kanila. At nang abisuhan niya ang mga babae, galit na inihaw ni Lucria ang slime dahil sa pag-abala sa kanilang pag-uusap. May selos sa kanilang mga mukha,
agad na bumalik sa pagtatalo sina Sylvie at Lusria, hinihingi ang kanilang mga core. At pagkatapos ng maikling negosasyon, pumayag si Kaito na bigyan sila ng tig-10. Nang tiningnan ni Kaito ang mga nakuha mula sa slime, sa halip na isang core, nakakita siya ng isang guwantes na tinatawag na Glove of Reason, na nagbibigay sa gumagamit ng mga hindi nakikitang kapangyarihan kapalit ng pagkaubos ng kanyang mga mana points. Para subukan ang kakaibang bagay, tumungo si Kaito at ang mga babae sa lawa sa ika-8 palapag. Doon, natuklasan ni Kaito na ang kapangyarihan ng pag-atake ng guwantes ay mahina at walang halaga, kaya nagpasya siyang pagsamahin ito sa kanyang mahiwagang punyal, at ang nagresultang epekto ng pag-atake ay humanga sa kanya. Di nagtagal, nagkita sina Eri at ang mga babae kay Kaito sa piitan, ngunit ang kanilang presensya lamang ay naging dahilan upang mag-alab sa inggit sina Sylvie at Lusria. Pinalaki nila ang kanilang maliliit na pisngi upang ipakita kung gaano sila nababagabag, at si Kaito, na desperado na pakalmeyan sila, ay nag-alok ng mas maraming core upang masiyahan ang kanilang walang katapusang gana. Si Kaito at ang kanyang maliliit na tagapaglingkod kasama si Eri at ang kanyang koponan, ay nagpasya na galugarin ang ika-9 na palapag ng magkasama. Ngunit pagkatapos ng maikling paglalakad, biglang inalerto sila ni Sylvie sa presensya ng isang makapangyarihang halimaw sa unahan. Agad na nagsimulang magpanik si Kaito, ngunit iminungkahi ni Eri at ng iba pa na magpatuloy sila at ituring ang pagtakas para sa kanilang buhay bilang isang pinakamasamang senaryo, na tinanguan ng lahat bilang pagsang-ayon. Nang marating nila ang pinagmumulan ng banta, nagulat sila nang makita ang isang halimaw na may 2 ulo, na agad na nakilala ni Lusria bilang isang Orthos. Ang pagpapakita ng isang napakalakas na halimaw ay nagdulot ng seryosong pag-aalala dahil hindi ito dapat gumala sa ika-9 na palapag. Mabilis na iminungkahi ni Kaito na lumipat sila sa Plan B, na ang tumakbo. At sumang-ayon ang lahat, ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat nang mapansin sila ng halimaw at sumugod. Agad na tinawag ni Sylvie ang kanyang banal na kalasag upang protektahan ang lahat. At mula sa loob nito, nakulong ni Hekarian ang nilalang sa Kumunoy. Sinundan ito ni Lusria ng isang napakalaking apoy, ngunit walang kahirap-hirap itong nahawakan ng halimaw at gumanti ng isang nakakatakot na apoy, na naiwasang malagpasan ng hindi maarok na harang ni Sylvie. Mabilis na nag-isip, inutusan ni Kaito si Lusria na ay target ang tiyan ng Orthos gamit ang kanyang apoy habang inaalis niya ang atensyon nito. Ngunit kahit na matapos may sagawa ang galaw, ang 2 ulo na halimaw ay napasigaw lamang sa sakit, at ang pag-atake ay hindi sapat upang magdulot ng anumang tunay na pinsala. Nang mapagtanto nilang kakailanganin nila ng mas maraming firepower upang mapabagsak ang nakakatakot na halimaw na ito, inutusan ni Kaito ang lahat na sumalakay ng sama-sama. Pagkatapos, tinawag ni Sylvie ang kanyang banal na sibat at tumama gamit ang isang malakas na pag-agos ng kuryente habang sinundan ito ni Lusria ng isang napakalaking bola ng apoy. Pinaulanan ni Eri at Miko ng mga bala ang halimaw at sumali si Kaito sa pamamagitan ng paghiwa nito gamit ang kanyang conjured ice blade. Pinapanatili ng buong koponan ang presyon, pinakawalan ang bawat pag-atake na mayroon sila, at kalaunan ay nagawa nilang mapabagsak ang nilalang. Habang ipinagdiriwang ng lahat ang kanilang pagtutulungan, hindi mapakali si Lusria, iniisip kung ano ang maaaring nakaakit ng isang Orthos sa ika-8 palapag. Bigla, binanggit ni Sylvie na nararamdaman pa rin niya ang isang malakas na presensya na nagkukubli sa mga anino. Sa pagkabigla ng lahat, isang demonyo na may kayumangging balat ang nagpakita mula sa kadiliman, humihingi ng laban. Matapos kutsain si Kaito at ang koponan bilang isang gusgusing grupo ng mga talunan, nanumpa ang demonyo na palaulisahan sila ng alikabok at mga buko. Walang pag-aalinlangan, umatake siya, na naglabas ng kakaibang madilim na enerhiya. Ngunit agad na tumugon si Sylvie, itinaas ang kanyang kalasag upang harangan ito. Agad na sumugod ang koponan, sabay-sabay na tinamaan ang demonyo, ngunit nawalan sila ng imak nang ang kanilang pinagsamang mga pag-atake ay hindi nag-iwan ng kahit isang galos sa kanya. Pagkatapos ay gumanti ang demonyo sa pamamagitan ng pag-atake ng kanyang madilim na espada kay Kaito, na naglalayong bigyan siya ng mabilis na kasawian. Ngunit nang makialam si Eri at harangan ang atake, pinabagsak niya ito sa pader ng piitan. Habang nakikipaglaban ang demonyo sa mga talim ni Kaito, kahit papaano ay nagwagi ang sandata ni Kaito at nabasag ang espada ng demonyo, na ikinagulat niya. Sa galit nito,
nagbigay ang demonyo ng isang mapaminsalang atake na nagpabagsak kay Kaito sa lupa. At nang galit na sinubukan ng iba ang isang paghihiganti, sila ay natalo ng paisa-isa na parang mga mag-alaw na langaw. Pinanood ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan na walang magawa sa sahig, desperadong nag-isip si Kaito ng mga paraan upang talunin ang banta ng demonyo. At doon niya naalala ang isang partikular na kakayahan sa mga istatistika ni Lusria na tinatawag na Beauty of Gluttony. Pansamantalang pinalalakas ng kasanayang ito ang kapangyarihan ni Lusria. Ngunit sa kapahapahamak na halaga ng pagkonsumo ng mga health point ni Kaito na walang ibang paraan para makalabas sa sitwasyon, nagpasya si Kaito na gamitin ito. At kahit na tumutol si Lusria, sa takot na baka masawi ito, iginiit ni Kaito na i-activate niya ito. Sa wakas ay sumang-ayon si Lusria at habang ina-activate niya ang Beauty of Gluttony, nilamon niya ang kalusugan ni Kaito na parang isang lasenggo na walang awang nilalamon ang isang bote ng alak. Bilang resulta, nabawi ni Lusria ang kanyang buong kapangyarihang demonyo at nag-transform sa kanyang tunay na masamang anyo, na ikinagulat ni Kaito at iniwan siyang ganap na natigilan. Ang demonyong may sungay, na nagulat din sa kanyang pagbabago, ay agad na inatake siya gamit ang kanyang madilim na mistiko na enerhiya. Ngunit walang kahirap-hirap na tiniis ni Lusria ang atake at ipinaalala sa kanya na ang isang mababang demonyong tulad niya ay hindi makakalaban sa kanya. Inihayag ni Lusria na siya ay isang mataas na ranggong demonyong Viscount. At nang walang anumang pumipigil sa kanya, pinunit niya ang walang silbing demonyo mula sa loob gamit ang isang marahas na buhawi ng enerhiyang infernal. Nang mapaslang ang demonyong may sungay, si Kaito, na ngayon ay malapit ng mawalan ng malay, ay mabilis na nagmakaawa kay Lusria na itigil ang pag-ubos ng kanyang enerhiya at bumalik sa kanyang minion form. Ngunit tinukso siya ni Lusria, sinabing gusto muna niyang makasesyon ito. Gayunpaman, nang makitang malapit nang bumagsak ang lalaki, sa wakas ay sumang-ayon siya at bumalik sa kanyang minion form. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay nakabawi ang lahat at napagtanto na silang lahat ay nag-level up bilang isang koponan, na ikinatuwa nila. Pagkatapos ay iminungkahi ni Kaito na tumigil na sila. Ngunit bago umalis, pinulot niya ang higanteng berdeng core na naiwan ng halimaw na Orthos at nakita rin ang isang Demon Servant card na nahulog ng Horn Demon. Bagamat mariing tumutol si Lusria laban sa paggamit ni Kaito ng card upang ipatawag ang mababang ranggong demonyo, nagpasya si Kaito na ipatawag si Belia, ang Horn Devil, umaasa na sa pagkakataong ito ay makakakuha siya ng isang servant na hindi kasing laki ng mga minion. Habang ina-activate niya ang card, isang nakasisilaw na pagpapakita ng mahiwagang strobe lights ang nagpakita at pagkatapos ay agad na nawala. Ngunit nang lumingon si Kaito sa paligid, ngunit wala siyang nakitang sinuman. Pagkatapos, gaya ng dati, tumingin siya sa ibaba at nakita ang isang maliit na demonyong may sungay na nanunumpa ng katapatan sa kanya. Ang pagkakita sa maliit na halimaw ay agad na nagpalungkot kay Kaito sa kanyang desisyon at hiniling na sana'y ibinenta na lang niya ang card.